Mi, anong comment mo dun sa viral teacher na nagtatalak live? Wala. Mm. Kasi ang hirap talaga ang hirap magsalita ng wala kasi ako doon, no? Hindi ko talaga alam yung naging eksena. Baka masaktan natin yung mga estudyante kung magsalita ako or yung teachers community, no? Pero I want to share my insights. Okay. Na-invite akong magturo, no? Dentistry. Na-invite ako, parang magaling mag-deliver si Doc Mikey ng mga dental information. Doc, baka pwede magturo ka dito. Pinag-iisipan ko talaga. Pinag-iisipan ko. Kasi yung demeanor ko sa social media, parang hindi ko pwedeng dalhin sa academe. Parang, I hate nga. Parang may mga estudyante kasing sensitive na, ang tanga mo? Hindi mo maintindihan. Ma-hurt ko. Masira ko yung character, masira ko yung Doc Mikey, sinabihan ako ng ganun. So, baka ma-issue lang, no? Bakit dito sa social media, maldita ka? Hindi naman kayo nagbabayad ng tuition fee, no? Ang sinusunod lang natin dito, yung guidelines ng Meta, no? So, ako nga, pwede nyo rin ako sabihan hindi ka mukhang doktor. You're unprofessional. Ang itim ng singit mo, ang pangit mo, mukhang kabayo. Oh. Sa school, pwede ba ako ganunin? Hindi, gagalangin ako doon. Dito, open, di ba? Magbardagulan tayo under the sun. Walang problema, di ba? As long as hindi tayo nare-restrict, walang mga harassment, walang bullying, pasok, di ba? Ngayon, kaya hindi ko madala. Sabi ko, pinag-iisipan ko talaga, gusto kong magturo. Ang kaso nga lang, yung ugali ko, squatter me. Totoo naman, galing kami talaga squammy. Pero I'm proud. Diba? Squatter, naging dentista. And, ang dami ko natutunan sa pagiging squammy, sa pagiging kalye, ha? Diyan ako nagsimula. Yung mga unang pasyente ko, mga friendships ko kung squammy din. Hindi nila ako mas squammy. Squammy akis Well, anyways, mahirap talaga ang dal. Siguro kung papasok ako sa pagtuturo, I have to, anong English nun, no? I have to reassemble. Reassemble? Gather or change my attitude. Parang ganun. Parang kailangan ko pang pag-aralan. Kailangan malumanay, ganun magsalita. Well, anyways, share ko lang, no? Nung bata kami na elementary. Maganda to. Story time. Hindi kasi ganyan yung kinalakihan namin. Usong-uso talaga yung tinatawag yung corporal punishment. 90s. 40 na ako Batang 90s. Kaya alalang-alala ko talaga yan. Yung mga nasabi ni ma'am dun sa viral na video niya, nasabi yan. Pero hindi lang kami nasabihan ng wala kayong mararating sa buhay. Parang dun lang siya na-off. Sinabihan kami niyan, hindi nyo ako binabayaran ha. You should know your boundaries. Mga ganon. Masasakit pang salita. Ito be. Nabato ng eraser. No? Yung teacher namin, si Ma'am Reyes. Talaga, papaluin yung dapa. Papaluin ka sa puwet, hubarin mo yung shirt mo. Pag babae, itatas mo yung palda mo, tapos, swerte ka kung naka-short ka. Pero kung naka-brief ka lang, padadapain ka, kasi ganito yung ano namin, ganyan, ganyan yung desk namin, Diyan ka dadapa, tapos diyan kakapapaluin yung kalahati ng bamboo stick. Tak! Ganun. Inumpog sa pader. Inuutusan mamili sa kantin. Public kasi ako namamalengke para sa kantin. Yung first honor nga namin, si Erwin. Siya ang first honor namin. Kasi siya ang kumukuha ng paninda sa kantin. Second honor lang namin yung pinakamatalino. Yung third honor, yung treasurer, si Valerie. Hindi kayo makalimutan. Expose ko na talaga. Kaya, iba talaga nung panahon namin na ganyan. Sanay na sanay talaga kami ng mga sapaluan-paluan. Eto ba, may share ko lang, no? Ano ka, Doc? Muse. May muse kami, May muse kami. Ang pangalan, Hosana. Ano ko nga, lagi ko tinatawag. Siguro kalahati na school, ang pangalan niya pala talaga Rosana. Pero, ang talagang tunay niya pangalan, Hosana. Hosana to the highest. Hosana sa kaitaasan. Grabe yung mga pangalan. Parang matatanda na yung mga... Ito si Hosana. No? Kamalditahan. Wala talagang sensitive sa amin. Etong si Hosana namatayan ng lola. Pinalaki siya ng lola niya. No? Ngayon, si Hosana, muse namin yan Ang ganda yan. Etong si Hosana, umabsent. Ngayon, ang rules kasi sa amin, pag umabsent ka, pag late ka, pag nag-cutting ka, bibili ka ng paninda. Yema, how, soup, bibili ka ng paninda, ubusin mo yung ganyan. So, nakailang absent siya. Siguro, 1 week mahigit.
nag-absent si Osana. Kasi nga namatay yung lola niya. Hindi siya nagpapasok. Kaya ako nung elementary, siguro sa buong school year, isang beses lang ako umabsent. Kasi ayoko bumili ng, walang pera. Hindi kami ani ko naman yung yema. Diba? Gayon, yung tita niya, inano sa teacher namin na, pwede ho ba pag pumasok na si Osana, wag na ho siyang bumili. Kasi i-excuse ba? Kahit nga may may excuse letter na may lagnat ka, bibili ka pa rin ng paninda. Syempre, di public, diba? Hindi naman kami mayaman. Pwede ho ba wag na, sige. Di na. Ngayon pumasok si Osana. Diba yung mga, matagal na nawala. Ano nangyari sa'yo? Cleaners ako nun. Ang cleaner sa amin, public may cleaners. Ang cleaner sa amin, kunyari Wednesday ngayon, sa hapon, Wednesday group ang maglilinis. Sa umaga, Thursday group. Advance. Linis sa umaga, linis sa hapon. Ganun ang cleaner sa amin. Cleaners ako ng umaga. No? Di pumasok si Osana. Kailangan pumasok ka ng maaga, di pwede late. Di nakita ko si Osana. Umiiyak. Iyak siya. Sabi ko, babe, bakit? Ano nangyari? Ganun. Kasi naaalala ko yung lola ko. Di ba? Nung mga bata-bata tayo, pag may mga umiiyak ng klase, naaalarma tayo. Kasi yung iba, sinasapian Di ba? Yung sabi, pag umiiyak, may engkanto dun sa kabila. Oh my God. Bumabalik sa alaala ko. Di ba? Nasasapian. Ano umiiyak? Yun pala, naaalala niya yung lola niya, ti. Naaalala niya yung lola niya. Sabi, ang tagal na naalala. Siguro close ka talaga sa lola mo. Oo, lola na. Alam mo, ang ginawa niya, nagligpit ng gamit, nag-alsa balutan, uuwi si Osana. Ba't ka uuwi? Huy, wag ka magkating ha, lagot ka, bibili ka ng sari, paninda, bibili ka, sari ang tawag namin. Wala siyang pakialam, kasi excuse siya hindi siya bibili ng paninda, so pwede siyang umabsent, ganun lang naman yun natatakot kaming umabsent, kasi nga bibili kami ng paninda. Lumabas si Osana, labas siya. Ang room namin, sa public, dito ang classroom, tapos field na siya, isang malaking field. So, merong catwalk na makikita mo kung sino yung mga papasok na mga teacher, no? Nakita namin si Osana, sige ingat ka, baka baka hindi ka makapag-review dito sa ganyan, hindi ka makapag-aral, naalala ko, sige ingat ka. Hinatid ng classmate ko, kasi inaalala yan iyak nga na, maganda muse, di ba? Maya-maya, ito na, dumating si ma'am. Si Ma'am Bawar, dumating. Yung mga, elementary pala to. Nung elementary kami, mataas talaga ang tingin namin sa mga teacher. Parang mga Diyos. Parang presidente ng Pilipinas. Mga ganun talaga. Pag break time na yun, nagpapamanicure pa yung mga teacher namin. Dumating si ma'am. Si ma'am, nag-aaral din ang anak niya. Kasi libre yan Pag empleyado ka ng libre ang anak mo pa. Public naman, konti lang binabayaran. Kasama niya si Mumay, yung anak niya sa kinder, tsaka yung anak niya pang grade 4. Tumating, 3 sila, di ba? Dating kasama niya yung mga anak niya. Hala, natulala si Oo, umiwas. Umiwas ang Osana. Ang Osana kumaliwa sa kaitaas. Minus 10 sa sorry. Osana naman talaga pangalan niya. Kumaliwa ang Osana, diretso ang tingin ni ma'am, Osana. Diretso sa kaitaas. Tapos, tinawag ni ma'am, Iha, saan ka pupunta? Lika rito. Kasi umiyak Lika rito. Sabi daw, nagbibit-bit hanggang, ma'am, uuwi na po siya kasi po naalala niya yung lola niya. Hindi! Hindi ka uwi. Pumasok ka. Hinatid ang gamit. Pumasok, ha? Absent, nandito ka na. Pumasok, baka may mangyari kasi. Pag nandito na sa school, tapos balay ba kung uuwi, di ba? Yung mukha talaga ni Osana, napalitan yung iyak niya na inis. Agay. Sabi Osana. Diba yun? Bad trip. Kasi excuse siya Excuse siya, hindi siya makakabili ng paninda di ba? Part 2. May part 2 pa. Bakit? Tatangkin na mo.